Malapad na mukha po ang nasa inyong harapan mga amigo. Sobrang lapad. Kumusta po ang bawat isa? Magandang umaga po sa Pilipinas, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan po at ngayong araw di kami ng Nueva Ecija. Ito kami sa Manila. At si Kian ay pinaliliguan ni Lenlen. Ayan o. Pinaliliguan ni Lenlen. Si Kian naubod ng kulit. So alam nyo, ako'y kahapon nangyari kay Chamame? Pinagpapaloong Oo, kayo pinawisan sa... Pasensya na si Lenlen na hindi pa nagsusuklay kasi kagigising lang po namin. Ganyan siya ka, busy. Pinakita mo pa yung... Ganyan siya ka busy kasi ako wala akong iniintindi, sarili ko lang. Si Lenlen lahat, iniintindihan si Kylie. Iniintindihan si Kian. So siya nag-ayos dito lahat, pakita ko sa inyo. Nag-ayos na siya dito lahat, pati mga pinaggamitan ko. Siya lahat. Ako sarili ko lang inintindi ko. Ayan, tapos si Kylie, ito na po siya. Pumasok ng kwarto, walang shampoo, dinilin. Tapos ngayon magkakape ako. Alam niyo mga amigo, ngayon ko lang nare-realize yung sabi kong responsibilidad sa inyo ng mga bata. Para sa mga bata malaki, oo, hindi lang in terms of financial. Pero handa ako, pero ngayon ko ngayon ko nararamdaman yung bata ako dati. Hindi ko alam kung ganun din kayo pagdadaanan ng mga bata ito talaga. Kasi alam ko na, kaya talaga si Chamame namayat sa 12 anak niya. Kasi nga darating sa stage yung mga bata, iba-ibang stage yan na kung saan ubod ng kulit ng mga bata. Alam nyo kahapon doon kami sa isang pasyalan dito at si Chamame namalo ng bata, pinalo si Sophie. Kasi mamaya nag-aasaran Oo, nag-aasaran sila magkapatid. Nag-aasaran doon si... Chamame yung maliit. Oo. Talagang pinagpapalo ang naghihiyaw. Ganon, sanay kasi si Chamame ng ganon. Inaawat na ni Kuya Jose. Oo. Ay, pero paawat na ng tao, nakatingin sa akin. Ganon. Siyempre si Chamame, ganon sa Equatorial Guinea. So, nag-CR ako kahapon at pag-CR ko, alam nyo, pag-CR ko kahapon, abay, ang tagal ko kasi nag-CR kasi pumupo ako. Kape. Kapigdakan tinanggal. So pag CR ko, tapos wala ako doon sa lugar na pasyalan namin. Abay si Chamame, pinagpapalo doon si Sophie kasi nag-aasaran doon yung mga magkakapatid. Siguro na rin din na si Chamame. So, pinagpapalo si Sophie at ayaw lumubay sa palo. Ang daming tao nag-iiskandalo. Iskandalosa to si Chamame. Nag-iskandalo si Chamame sa lugar na yun, sa pasyalan namin. So, siguro sa sobrang inis na niya, sabi ko, tapos nang pagbalik ko, nagsusumbong sa akin si Label Jun, tsaka si Jose. Ang sabi sa akin gano'n, si Chamame nag-iskandalo dito at yung mga bata ay pinagpapalo, si Sophie nga pinagpapalo. Iniinis daw ni Dito yata at ni Amir, yung dalawang si Sophie. Ngayon, si Sophie ang pinalo kung sino yung maliit. So, part yun ng growing up, ng paglaki ng bata. Ganun din kami ng bata na aalala ko, talagang makukulit kami, nagkakatibugan kami. Alam niyo yung katibugan? Yung likod, gaganunin. Ganun, same, kung ano yung dinadanas ng mga bata ngayon, ganun din. Ako, kaso, ganun din dinadanas sila ngayon. Pero, alam niyo, ngayon ko nare-realize na dapat ituwid hanggang bata. Hanggat yung mga nakasanayan nila doon, hindi nila pwedeng gawin dito. So, kinausap ko si Chamame, Chamame, Pilipinas hindi ko Guinea, kapag ka na-videohan ka or pwede kang makulong, sabi ko sa kanya, yung bata hindi pwedeng sakyan, hindi pwedeng saktan, sabi ko, lalo na sa mga pampubliko, kung doon naahampas mo sila o napapalo mo sila kahit saan, dito hindi pwede, sabi ko. Iba ang iba ang pagdidisiplina dito at saka hindi pwedeng hinihiya yung bata. So ayun, ang dami na mula nang dumating ako dito sa totoo lang kaya pumuti yung buhok ko. kaya pumuti yung buhok ko. Tapos iba ugali ng mga iba ugali ng mga bakit? Ang sabi daw? Ano sabi? Tulungan ko sa Ate Kylie.
Eh bakit ikaw hindi ka tumutulong? Nutuklay, mami. O sinusuklay ka ng mami, eh bakit di mo ba kaya magsuklay mag-isa? Hindi raw niya kaya magsuklay mag-isa. Bakit pinaliliguan ka na? Di ba malaki ka na? Dapat ikaw na nagpapaligo sa sarili mo? Yoko, tamo ka. Ayaw daw sa mukha daw niya okay ka na. Si Kylie okay na din. Halika na dito, magpe-play tayo. Ayaw. So nakahanda na kami at kami ay uwi ng Nueva Ecija. So ayan na si Kia na napakulit. Pero mas mahirap pala na ituwid yung mga edad na like Amir and Bibian na ganoong edad kasi yun na yung nakalaki nila. Unlike Sophie, Alima, nakikinig at madaling kausapin. So, maraming pagkakataon na ikinukwento ko ito sa inyo dahil ito yung realidad. Ito yung totoo na nangyayari sa amin dito sa Pilipinas na hindi puro masaya. So, actually, yung ganitong nangyayari, ito yung katotohanan na nangyayari sa amin. So, palagi ko naman magiging maayos naman sa kapag naituwid sila sa mga mali nilang ginagawa. So, may mga time na ang totoo lang si Bibian at Amir, sila talaga yung mabuli mga bata. Lagi nila piniyak si Sophie tsaka si Alima, tapos pag nag-asaran sila, kaya si Chamame tahimik na lang. Tapos pagka narindi na si Chamame, mamamalo na lang siya bigla. So, sa Equatorial Guinea kasi hindi ko naman sila nakasama maghapon nakakasama sila 2 hours lang, ganun 3 hours. And then after nun, wala na. Uwi na kami ng bahay sa gabi, hindi ko na sila nakasama. Ubod ng kukulit pala, ubod ng sa Salagawsaw. Pero, meron ako napapansin. Kapag ka pinagsabihan mo at in-explain mo mabuti, ay naaayos, natutuwid yung mga mali nilang ginagawa. Like, sabi ko, tapos yung kumain, mga bata, ay maghugas kayo ng kanya-kanya yung plato. Mas okay yun. Kesa, yung nanay nyo ang naguhugas lagi. Abay, tinatambak lang yung mga plato. So, kasi kami, sinanay kami ng nanay namin na ganun. Na di ba maaksaya sa sabon, at least sa panghugas ng plato, at least ay nagawa mo yung hindi lang yung kumain ka tapos tinambak mo kasi kalalakihan So kami kapag kumain kami, tinuturo sa amin ng nanay ko na hugasan niyo na yung plato niyo, ganun. Para yung nanay or yung huling kakain ay yung mga kaserola na lang yung huhugasan. So maraming pagkakataon po ng mga amigo na sige, kakain muna tayo ng tinapay. Dire-diretso yung vlog ko na ito mga amigo kasi gusto ko i-share sa inyo yung mga aking mo. Ito yan na napakakulit. Tapos, sa bahay, may ingay, di ba? Yung sa ingay nila, masyadong makukulit, ganon. So, yun talaga, hindi mawawala kasi hindi maiyaan yun. Hindi agad-agad mawawala kasi mga bata Siyempre, part na kailangan naglalaro sila, ganun. Tapos, ngayon ko na-realize, sabi ko, dapat magkaroon ng mga kalaro si Bibian tsaka si Amir. Kasi meron ko pinagsabihan na isang beses na huwag lalayo. Sabi ko, huwag kayong lalayo at magpapaalam kayo. Pero natutunan nila yon. Kasi hindi sila lumalayo, pero nagpapaalam na sila pag aalis sila sa akin. So, natututo naman unti-unti. So, hindi lang kasi sa pag-aaral Kasi sa ugali din nila, yung paano sila, yung ano yung nakakaya nila. So, hindi nila pwedeng dalhin dito. Ganyan. Tapos, pasensya na kumakain ako kasi alas 7, alis na kami, tapos uwi na kami ng Nueva Ecija. Tapos, sa mga bata, yung mga ugali sila, kaya pala nung umano ako sa Equatorial Guinea, nandun ako, sabi, turuan ko silang tamang paliligo. Kasi hindi naman tinuturo ng tamang paliligo ni Marie, kahit si Chamame. O si Marie, hindi naman din na kasi alam na yung tamang paliligo talaga. So, mainam talaga na ituro. So, nung naituro ko sa kanila, nang pag-uwi ko naman dito, ganun pa din. So, dapat talaga ituro mo, instruct mo, hindi lang yung sasabihin mo. Ganun. And then, kapag aaral, walang problema Alam mo bakit? Kasi sa pag-aaral, willing yung mga bata, magagaling. Willing yung mga bata na mag-aaral talaga.
Tapos, ngayon ko nga nare-realize mga amigo na nung bata ako, kung ano yung ginagawa nila Bibian Amir, yun yung ginagawa ko. Yun yung ginagawa ni Amir nung bata ako, yun din yung ginagawa ko. So, may time na maglalay, magsisinungaling ka. So, like Bibian, sabing gano'n sa akin ni Bibian nung nakaraan, sabi niya masakit, ayaw daw niya lumabas ayaw daw niya lumabas kasi daw masakit ang tiyan niya. So sabi ko, sabi ko pagka, huwag ka magsinungaling, sabi ko Bibian. Kasi sabi mo, ingay ko daw, sabi ni Kian. Sino maingay? Daddy. Ba't ako maingay? Nagbablog na ako eh. Pag gusto mo, ikaw na magsalita oh. Huwag. Ano doon? Kaya niya nakikiam. So, bilang para ako talaga nagkaroon ng sakatirbang anak ng inuwi ko yung mga bata na yan. Yun nga, kaya ni Bibian na nagsinungaling na isang beses, tapos kinausap ko siya. And ngayon, hindi na. Kasi sabi ko, hindi mo ako pwedeng, pag sinungalingan, matanda ako, alam ko kung nagsisinungaling yung bata o hindi. Kasi gusto niya lumabas, ayaw niya lumabas, tapos nagsinungaling, sabi niya masakit ang tiyan niya, mag-stay lang daw siya. Si Tia Mami, ang gusto ni Tia Mami sumama, ganun, para magbuhat. Sabi ni Tia Mami, ayaw lang niya na lumabas kasi ayaw niya tumulong sa pagbubuhat, ganun. So, ngayon, naka-adjust na ako. Ako na muna mag-a-adjust. Kaya nga puti ang buko eh. Ano muti ang buko? Hindi. Challenge para sa akin yan na ito ginusto ko. Kaya yung lahat ng aspeto ng ating buhay, emotionally, financially, dapat ready talaga ako dyan. So minsan, nakakawala ako sa hawla at ako'y umiinit ang ulo minsan. Siyempre may time naman na mainit ang ulo mo, ganun. Pero pag nagsalita ako, meron pang time mga amigo na sa sobrang inis, ito amin ko sa inyo. Kasi binigyan ako ni Tia Mami ng permiso na pwede kong paluin doon yung mga bata kapag sobrang tigas ang ulo. So, one time napalo ko si Sophie at si Amir. Sophie at si Amir. So nagkakaladyaan sila. Same na ginawa ng nanay ko sa akin before ni Tia Mercy. Sa sobrang pagka sobrang kulit na talagang namamalo. Napalo ko nakumuha ko chinelas, napalo ko si Amir at si Sophie. Kasi ganito ang trabaho nila eh. Mag-aasaran sila, tapos mamaya may iyak na isa. Tapos mamaya, pagka magsusumok kay Tia Mami. Kaya, si Tia Mami, sobra na yung, sabi ni Tia Mami, tigilan niyo ako, gusto kong magpahinga, ayoko na lang kagaya sa Equatorial Guinea. So narinde ko, napalo ko si Sophie tsaka si Bibian, si Amir. Tapos pagkaya rin, kinabukasan, behave na sila. Sabi ko, pagdating ko kayo sa bahay, behave kayo. Sabi ko, mag-behave kayo. Hindi lang tayong tao dito, sabi ko sa kanya. Yung nanay ko nasa kabilang Kasi madalas namin tumatambay sila yun. So ang dami, nababago naman, yun ang kaibahan. Nababago naman, basta ito, i-explain mo lang mabuti. So minsan, nauuna yung palo kaysa explanation. Mga ganun. So hindi ako walang drama-drama ito. Ito yung totoo ang nangyari sa akin sa buhay ko dito. Kaya ang dami nagme-message sa akin, hindi ako makareply kasi sa sobrang dami kong ginagawa. And then, yun pa, pinasabihin ako ni Tia Mercy. Sabi ni Tia Mercy, "Oy Roel, hayaan mo sila magluto." Sabi niya, hayaan mo sila magluto ng ng pagkain nila. Wag mong isipin lahat, wag mong intindihin lahat ng hindi mo dapat intindihin kasi meron sila sariling buhay. Sabi ni Tia Mercy. Siyempre na-real talk na naman ako ni Tia Mercy. Bilang mo ng kalan, siya sabi sa akin, bilang mo ng kalan, bilang mo ng gasol. Tapos kung magbibili ng pagkain, pabilihin mo kung ano gusto nila. Sabi ganun. Wag mong intindihin, wag mong ikaw ang magluto, wag si Bedun, wag si Jose, wag si ganun. Kung gusto mo kapag marami kang iluluto, bigyan mo, ganun lang. So, madalas kasi pag tanghali mga amigo, napakarami namin niluluto. Kasi para isahan na lang, so ginagawa namin, pinapunta na lang namin si Tia Mami. Kasi, in-explain ko na kay Tia Mami, please, sabi ko, wag mong gugutumin yung mga bata.
Huwag mong gawin kagaya sa Equatorial Guinea na pakakainin mo ng hapon. Yun na yun. Sabi ko, hindi ganun. Pakakain mo ng tinapay sa umaga, tapos sa hapon, pakakain mo ng sangkaterbang kanin. Kaya po, alam mo, pag nagpipiling program kami doon, sobrang nagpipiling program kami na sobrang dami lang nakakain. Kasi gutom na gutom eh. So, huwag mo ka akong gawin dito yan. Sabi ko gano'n. Kasi yung mga bata, pag nagkasakit yan, ako problema. So actually, hindi lang yung mga bata, kasi si Chamame, may mga dapat i-adjust at dapat gawin. So, ayun, ang dami pa. At i-share ko sa inyo yung journey namin dito sa Pilipinas hanggang sila ay maayos. Hindi lang sa yung mga lumilibot, hindi lang yan eh. Yung sa pag-aaral, tapos yung the way yung ginagawa nila doon na dapat din nila gawin dito. Marami pa mga amigo. Alam ko marami pa kami marami pa kaming pagdadaanan. And then same with si Kylie kasi tahimik lang yan. So sa stage nila Kylie, nila Bibian, nila Amir ay ayaw nila ng dinidiktahan. Pwede kang mag-share sa kanila pero hindi mo pwedeng ipilit yung gusto mo kasi iba na yung gusto nila. Ganun. So, kay Kylie, wala akong problema kasi masunurin yan sa akin kung ano sabihin ko. Kasi nga, na-train ni Lenlen ng bata pa. So, mula nung bata si Kylie, wala kami naging problema dyan. Talagang, ako nga, pagka nung na-emergency nga lang, medyo na yung nararamdaman ko eh. Kasi iba pa talaga pagka tunay mo talagang anak. Ngayon, kasi syempre sila din nakasama niya, si Kian, ganun din. Kung ano yung way ng pagpapalaki na gusto ni Lenlen, nagawa niya kasi wala kaming kasambahay. So, ganun. So, sana ay pagtagal-tagal, maayos din yung lahat. Pero alam ko marami akong pagdadaanan. Pero thankful ako kay Lenlen kasi napaka-supportive niya. Sabi, lahat ng mga nangyayari ay kinukwento lang niya. Like kahapon, yung nangyari na nag-iskandalo si Chamame. Pinagpapalo si Sophie, kinuwento lang naman ni Lenlen. So, hindi siya nakikialam sa mga ganun. Basta, siya ay susuporta lang dahil alam niya na kailangan ng mga bata na maayos yung kanilang pag-uugali, yung the way ng kanilang pamumuhay. So, ayun po ang aking hanas ngayong umaga, mag-aalas 7 ng umaga. Hindi, gusto ko sa inyo yung totoong buhay na to eh. So, dapat maging ready ako sa mga ganitong sitwasyon. Kagaya ni Chuchi na yan, tingnan mo, sinasabihan ni Lenlen na kapag ka mangungul, gumamit ng tissue. Wala siya. Bata talaga ganun. So, nung kausap ko sila Ate Karen nung habang kumakain kami nung isang araw, sabi ko kay Kuya Austin, grabe ka ako, may mga bata, ganyan ka ako yan, mag-aaway, mamaya masaya, tapos bigla na lang mag-aaway-aaway. Ganun mga amigo. So, ayun po, kung meron pa akong hindi na ikwento sa inyo na mga nangyari o mga pinagdadaanan ko ngayon, sa mga susunod na araw po, sa mga susunod na linggo, yung mga pangyayari. Huwag niyong isipin na ito ay part yan ng paglaki ng bata. At yung paglaki at saka yung pag-a-adjust nila dito sa Pilipinas. Kailangan nyo malaman yun kasi hindi sila walang perpekto at lahat ng bagay ay may proseso. So, lahat ng bagay may proseso. So maniwala tayo na sa proseso na tataha na mangyayari sa kanila na i-guide natin sila. Nandito lang tayo para i-guide nandito lang tayo para i-guide sila. So yun po mga kababayan at napahaba ang aking kwento. Kwento ito na kung saan ay totoong buhay na ang aming dinadanas dito sa Pilipinas. Sobra, grabe ka ako. Para ako nag-anak ng 7. Kasi ang dami nila. Tapos ang gusto ko lang naman kay Chamame, ito ang gusto ko kay Chamame, marunong mahiya. Marunong mahiya in terms of gastusin. Pero yung hiya na bigla na lang mamamalo, hindi. Kahit saan nangahampas. O mahiya siya, ayaw ako masyado niyang gumagastos. Yun. So siguro marami din akong dapat ayusin sa buhay ko, ayusin sa sarili ko. Na para din bilang isang ama ng mga batang ito. So salamat po mga amigo at parang kulang pa ang aking kwento. Kung iniline ko ito, sure,
isang oras ito. Salamat po mga amigo. Salamat sa pakikinig ninyo sa aking mga hinaing at mga hanash. Salamat po at God bless po.